Hello. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Happy New Year po sa lahat ng mga narito ngayon at purihin ang Panginoon sa kabutihan niya sa ating buhay. Thank you po, Pastor Roel, sa invitation. And magandang gabi rin po sa ating mga kaibigang mga pastor na nandito. Salamat po sa inyong presensya at ganoon din po sa ating mga kasamang mga young people. Alam niyo po, nakakakaba kasi ito po ay first time na, I mean, first Teens Night ngayon pong taon. At last time na nag-preach ako sa family camp nila Pastor Aldrin, first time din po yata yun, ano, Pastor Aldrin. Tapos hindi na nasundan. Oh. Ayan, so good evening po. Sana ngayon pong gabi, maikli lang yung atin pong oras, pero I hope na kahit papaano maging blessing ho tayo sa inyo pong gawain ngayon pong gabi. Tayo po tayong lahat at tayo po yung magbabasa ng atin pong tema sa gabing ito. At hilingin ko po na sana po ang lahat sa atin ngayon ay active. Amen? Amen po ba? Ayan. So buklatin po natin yung mga Bibles natin sa book of Romans. Ayan. Ayoko pong lumagpas sa oras ngayong gabi. Kasi alam ko po na kayo din po ay mga ilan pang pwedeng gawin. Pero I hope na sana ay meron tayong mapulot sa gabing ito. Lalo ho ngayon, it's Friday night and tomorrow Saturday, then Sunday, then Monday may pasok na naman ang mga young people natin. Amen? At pag dumating po yung pasok na yan, pag hindi ho tayo napaalalahanan na recharge, baka ho tayo ay mawala sa atin pong ginagawang paglilingkod sa Diyos. Kaya ngayon, sana ay mapaalalahanan po tayong lahat. Okay ho, buklatin lang po natin sa Romans chapter number 13, verse number 11 hanggang verse number 14. Basahin po natin itong lahat ng sabay-sabay. Kung kayo po ay nandyan na, just read with me and let's read all together. Ready? Read. And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Tayo po'y manalangin saglit. Dakila naming Diyos na nasa langit, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo na kami po ay binigyan mo po ng maayos na pagbiyahe. At humihiling ako, Panginoon, na kayo po ang kumilos sa bawat puso namin, na uuwi kami ngayong gabi, Panginoon, na meron ho kaming karga sa aming mga puso mula sa inyong salita. Paalalahanan mo kami at kung maaari, kung kailangan mo kaming i-review, kung meron kaming nagagawang mali at minamahal na kasalanan, paalalahanan mo kami, Panginoon, at i-rebuke ng inyong pag-ibig. Maraming salamat sa mga young people na handa pong magbigay ng panahon at sila po'y biyayaan po ninyo. Ganon din po ang mga pastors na narito. Salamat sa kanilang mga presensya. Maraming salamat po, Diyos. Sinataas ka namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ayan. You may now sit down. Actually ho, pag ako po nag-preach talaga, sa totoo lang, medyo matagal ho, paminsan-minsan. Oo, pero ngayon, susubukan ho nating maging saglit lamang para nang sa ganun ho, lahat ho tayo ay mabibless. Amen? Kasi pag tumatagal po yung preaching minsan, hindi na ho nagiging blessing sa iba. Pero sa mga spiritual, nagiging blessing. Ayan, so ngayon pong gabi, the title of our message tonight, now it is high time to awake out of sleep. Amen? Now it is high time to awake out of sleep. Ngayon pong gabi, ang atin pong tema na binigay ho sa atin ng atin pong mahal na pastor, Awaken Generation but Not Woke. Awaken generation but not woke. Sa umpisa ho, hindi ko masyadong maintindihan. Matalino po yung pastor nyo ho dito. I mean si Pastor Roel. Pero ang ibig sabihin lang nito, nasa panahon ho tayo o henerasyon na ang mga tao ay gising pero tulog po sa spiritual na buhay. Hello? Gising na henerasyon, ngunit hindi mulat
Hello? Ang ibig sabihin, yun po yung tema natin. And tonight, I want you to be encouraged that tonight, now it is high time to awake out of sleep. Salamat sa Diyos, hindi pa ho tayo nagsisimula, wala naman pong nakakatulog. Oo, title pa lang ho, dapat tamaan na kaagad ho tayo. Amen? So, we can say that this verse, hindi lang po sinabi ng Bible na wake up. Di ba, pag umaga ho, sabi natin sa mga anak natin, wake up. Sinabi ho ng Bible, sa binasa ho natin, now it is high time to awake out of sleep. Hindi ka lang gumising, kundi umalis ka dyan. Amen? Sa mga talata po na atin pong binasa, ito po ay may kinalaman sa hindi lamang po physical na pagtulog. Hindi ho masamang matulog, wag lang sa preaching. Amen? Hindi po ito patungkol lamang sa physical na pagtulog, kundi nagtuturo ang mga talatang ito o nagpapaalala patungkol sa spiritual na pagtulog. Ngayon po ay dumating po ang bagong taon. Amen? Pero bago dumating yung bagong taon, marami ho tayong mga ginawa nung Kapaskuhan. Alam nyo ho, ang isang taktika ng kaaway, tayo po ay i-comfort niya nang tayo po ay hindi po mawala yung init natin. Kaya mapapansin mo, pagkatapos ng bagong taon, ang mga Kristiyano nawala bigla. Kasi bakit? Hindi po masama ang fellowship, lalo sa ganitong panahon na ito. Hindi masama ang tayo po ay salamuha, mag-enjoy, lalo ng holiday. Pero napapansin natin, paminsan-minsan, namamatay po yung apoy natin. And tonight, it is good to be somehow reminded na ngayon pong gabi, sana po huwag mawala yung ating mga apoy. Sa Bible po, itong mga talatang ito ay sinuportahan ng ilang mga books sa Bible. For example, let's open our Bible in 1 Thessalonians chapter 5, 5 to 7. Anong sabi ng Bible? Sabay-sabay tayong magbasa. 1 Thessalonians 5, 5 to 7. Sabi ng Bible, ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. So we have read in 1 Thessalonians 5 to 7, na ito rin po yung mensahe ni Apostol Paul sa mga taga-Thessalonica. Ganon din po sa Ephesians chapter number 5, verse number 14. Sabi ho ng Bible, wherefore he saith, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Sa madaling sabi, hindi lang po ito isinulat ni Apostol Paul sa mga Kristiyano sa Rome, kundi para ho sa mga taga-Ephesians at sa mga taga-Thessalonica. Sa madaling sabi ho, binibigyan niya po ito ng diin. Kasi bakit po? Kahit ho sa panahon natin, makikita ho natin nangyayari din po ito. Sa panahon natin, maraming mga Kristiyano ang natutulog po sa kanilang spiritual na buhay. Amen? At ngayong gabi, ilang bagay po ang gusto nating bigyan po ng diin. Now it is high time to awake out of sleep. Number 1, the reason to awake out of sleep. The reason to awake out of sleep. The Bible says, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believed. The Bible says in verse 12, the night is far spent, the day is at hand. Sabi ho ng Apostol Paul, the night is far spent, the day is at hand. Marami na ho tayong panahong nasayang sa pamamagitan po ng pagtulog, spiritually speaking. Kaya ang sabi ng Apostle Paul, it is high time for us to awake. Hello? Marami na ho tayong mga preaching nung 2025 na naniniwala ako, Sunday school na naniniwala ako, may mga tinulugan ho tayo. At pag tayo po nasanay sa ganong kalagayan, we will not grow.
And I believe if you want to grow in your spiritual life, you need preaching. Amen? Sabi po ng atin pong Apostle Paul, the night is far spent, the day is at hand. It is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. Malapit na ho, hindi man natin alam. Pero alam ho natin na sinabi po ng Bible at sinusuportahan ng Bible na darating ang Panginoong Hesus. Amen? It could happen tonight or even tomorrow. Hindi ho natin alam. But surely Christ will return. Darating ang panahon na ang Panginoon ay babalik ho sa atin po at kukunin niya ho tayo. Kaya ang laging binibigay na mensahe ni Apostol Paul, lalo po sa Thessalonians, may babalik na Panginoon. You have to be awake when he return. Amen? It will be too late for us. Kung hindi ho tayo gigising at hindi tayo magigising, spiritually speaking, baka maging huli sa atin. Baka ho tayo po ay mahuli. There was a time in the time of Old Testament, those stories upon stories, it was too late to the unrepentant people of Sodom and Gomorrah. Pag hindi kayo nagising, baka mahuli ho tayo. Parang sa pagpasok lang yan eh. Pag hindi ka gumising ng ganitong oras, late ka na naman sa work. At baka huli mo na yan. Baka pagpasok mo, yung mga gamit mo nasa labas na because you are now sisante. Wala ka ng work. It was too late to the unrepentant people of Sodom and Gomorrah. It was too late to Lot's wife. It was too late to the unbelieving crowd in the time of Noah and the flood. It was too late to Achan and his own family. It was too late to King Saul, died unrepentant. It was too late to Ananias and Sapphira, lying to the Holy Ghost. It was too late for the rich man who begged for water in hell. Pag nahuli ho tayo, marami hong pwedeng masayang. At sana ngayong 2026, may we share the gospel again to our lost loved ones. Young people, sana ngayong 2026, kung sakaling hindi natin naturuan yung mga loved ones natin, turuan natin sila ngayon. Amen? Ngayon pong 2026, may we share the gospel again to the lost schoolmates, sa iyong mga kasama sa school. Hello? Sa mga kasama mo o mga kaibigan mo, sa mga kapitbahay ho natin, may we share again the gospel to our backslidden members so that they might be revived. We might lose this generation big time if we will just continue to sit down and not share the gospel. Even our Savior said in John 4 verse 35, "Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes." Sabi ng Panginoon, magising kayo, tingnan niyo yung mga, 'di ba, yung mga pananim. Sabi niya, sila ay handa ng anihin. And look on the fields, for they are white, already to harvest. This is high time for us to start our year to share the gospel. Nung dumaan po yung 2025, lalo Kapaskuhan, na-share mo ba yung kaligtasan po ni Kristo nung Kapaskuhan? Hello? Marami ho tayong preaching nung December, bago magpasko, patungkol ho sa gospel o kaligtasan. Nabigay mo ba yung tracts doon sa crush mo? Hello? Nasabi mo ba sa mahal mo sa buhay ang dahilan kung bakit may pinanganak na tagapagligtas? Nasabi mo ba sa nanay mo na, "Nay, alam niyo kung bakit tayo nagpapasko? Kasi may isinilang na tagapagligtas para iligtas tayo." Pastor, hindi ko ho nasabi. Eto na nga. God has given us another year for you to pray and tell about the love of God. Young people, sana ang mga young people ho natin, hindi ho kayo yung mga taong nahihiya pagdating sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Amen? Sana pagdating mo sa inyong school, sana ikaw yung young people na kung saan sasabihin mo yung kinakanta natin sa church.
O i-apply mo yung kinakanta natin sa church. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Who weep o'er the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Sana yung mga awit po na yan, ngayong pong 2026, may apply ho natin by telling them about God's salvation. Our salvation draweth near. The reaping is already here. The Savior is coming soon. Hello? Naalala ko ho, nung kami po ay nasa ministry pa sa Manila, meron ho akong tinuruan doon. Naging coordinator tayo ng soul winning. Nag-evangelistic meeting kami. Meron akong katrabaho na kung saan na-invite ko way back 12 years ago or 10 years ago. Yung katrabaho ko na yun, hindi ko ina-expect. Nung ako'y nag-work pa lamang doon sa restaurant, hindi ko na-expect na itong katrabaho ko na ito ay magiging member din ng mother church po namin. But what I'm trying to say, it was 10 years bago siya mabaptize. Matagal na panahon ang lumipas bago siya naging kabahagi ng iglesia natin. Anong ibig kong sabihin? Mga kapatid, pag ang salita ng Diyos na itanim natin sa isang tao, maghihintay ka, didiligan mo ito. Maghihintay ka, magpipray ka, and sooner makikita mo yung tao na yan. Baka yan ay maging member ng ating gawain. Kaya sa mga soul winner dito ngayon 2026, hindi ito yung panahon na para tayo ay tumigil. Young people, huwag kang manghina ng loob. Kung sakaling may mga mahal ka sa buhay na tinuturuan mo ng kaligtasan, ka-classmate na kung saan hindi pa rin nakikinig sa'yo, listen, there will be time that they need God. At yung shiner mo, maaalala ho nila. Mga kapatid, that's number one, the reason to awake out of sleep. Because of the gospel, He is coming soon. Number two, the resolution of being awake. Pag ikaw nagising ka, ano yung mga pwedeng gawin? Parang ito po yung sinasabi natin pag New Year. May New Year's resolution. Amen? Pag sinabi ho nating resolution, it is a firm decision to do or not to do something. Pag sinabi nating resolution, ito talaga yung gagawin mo dapat. Meron ba kayong resolution? Kasi nung ako po, nung nag-New Year po, umaasa pa rin ho ako eh. Nagtatalunan ho kami ng New Year. Oo, hindi po yun ang resolution, ha? Okay ho, wala hong nangyari. Okay? Listen, pag sinabing resolution, ito yung decision mo na firm na ito na yung gagawin mo o kaya naman hindi mo na gagawin. At yung mga ilang bagay po na gusto kong ipaalala sa atin, number one, or letter A, what should not I allow to do this 2026? Number one, I should not allow myself to be blinded by the works of darkness. Young people, babalik na naman ho tayo sa ating mga sarili-sariling mga school. At may mga classmate ho tayong mga unbeliever. Amen? At may mga gagawin ho sila ng mga bagay na kung saan hindi po ayon sa Bible. Ito po yung mga bagay na kung saan gawa ng kadiliman. At sana wag ho tayong magpabulag. Hindi pa rin ho masama na young people ka, wala ka mo ng boyfriend o girlfriend. Buti pa sila, may girlfriend na ngayong bagong taon. Buti pa sila, may boyfriend na. Listen, relax ka lang. Huwag kang magpadaya doon sa mga sinasabi ng iba. Hello? Hindi mo kailangan magmadali. Kahit maging 2050 na. Sabi nga nila, may kasalan naman po sa langit. Huwag ho kayong mag-alala. Hello? I should not allow myself to be blinded by the works of darkness. The Bible says in verse number 12, let us therefore cast off the works of darkness. Pwede pa din tayo na kahit ligtas na ho tayo, bulagin po ng kadiliman. Salamat sa Diyos yung nagpatotoo kanina, binigyan ho ng kaliwanagan ng Diyos. Nabago yung buhay niya. Hello? Parang tayo ho, bago tayo naligtas, may kanya-kanya ho tayong istorya. Yung iba sa inyo, munti ka na hong malulong sa pag-aartista. Pastor Aldrin, Pastor Rex. Ako ho, munti ka na rin ho akong malulong, hindi sa pag-aartista. Oho, sabi ko nung panahon na yun, nabasted ho ako eh. Hindi yata alam to ng misis ko. Oo, nabasted ako. I was second year high school. At alam nyo, meron akong classmate, second year pa lang, gumagamit na.
Kaya nung time na yun, napaka-desperado na ako. Kaya pinapakinggan ko rin yung kinakanta ko, yung kay Raz Berano. Yung kinakanta natin kanina. Kapag ang puso'y di sanay mag-isa. Hello? Nalulungkot ho tayo. Kaya yung isa kong classmate nagsabi sa akin, gusto mo? Try natin. Munti ka na ho. Buti na lang, nung nagsabay kami sa paglalakad, ako kumanan ako. Siya kumaliwa eh. Kung sumali po ako, napakaliwa ako, bakod yun. At pagbakod namin, gagamit ho kami. Baka hindi ko na nakilala yung asawa ko kasi adik na ako. Hello? Ano pong ibig ko sabihin? Salamat sa biyaya ho ng Panginoon. Alam niyong nagdala sa akin, busted kasi. Yung iba gusto pang magpakamatay. Kala mo naman yung nagbusted sa kanya, artistahin yung itsura. Hindi nga naliligo yun. Hello? Young people, even the boys, wag ho kayong magmadali. Kasi baka naman sakali, binubulag lang kayo ng ating kaaway. I should not allow myself to be blinded by the works of darkness. And I should not allow myself to be blended in the works of darkness. Sabi ho ng verse number 13, not in rioting and drunkenness. Yung rioting po dito, hindi po yung nagsisimbang gabi tapos magbabatuhan ng pillbox. Ganun ho kami dati. Oho, ang pormahan ho namin talagang pagsimbang gabi, lalo na, dapat bago damit mo niyan. Tapos ang simbang gabi, batuhan ng pillbox ng bote. Hindi po yan ang rioting na ibig sabihin dyan. Oho, ang ibig sabihin, kasalanan po ito, drunkenness. Baka ngayon may umiinom pa rin ng alak. Wag na ho, wag nyo nang tikman. Hello? Not in chambering and wantonness. Masarap lang po yung wanton. Pero ito po'y kasalanan. Not in strife and envying. Verse 14, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Huwag tayong makihalubilo sa gawa ng kaaway. Huwag tayong magpabulag, young people. God save you and He open your eyes. Nung dati bulag ho tayo sa kasalanan, pero ngayon nakikita mo ng malinaw, yung paninigarilyo, yan ang sisira ng buhay mo. Hello? Salamat, hindi nakatikim ng droga tayo. Listen, but praise God for His grace. Young people, wag natin sayangin at payagan na mapabilang tayo sa mga ginagawa ng kasalanan ng sanlibutang ito. Young people, don't allow yourself to be blinded and be blended with the works of darkness, with the wicked desires, with the worldly deeds. Huwag ho tayong pumayag. Amen? Letter B, what will I allow this 2026? Ano yung mga bagay na papayagan ko ngayon pong 2026? Number 1, I will wear the armor of light. Verse number 12. Anong sabi ho ng Bible? And let us put on the armor of light. The Bible mentioned armor. That obviously means there is a war. Young people, when you wake up from the bed, we start to fight our battles with our sinful flesh, with the devil's devices, and the devil himself. Pagkagising mo pa lang ng umaga, labanan na kaagad. Magbabasa ba ako ng Bible o hindi? Mag-EML ba ako o wag na lang? Hello? I hope and I pray as you grow in your Christian life even tonight, kung meron kang games na kinakaadikan ngayon, burahin mo na. Yung iba ho talagang grabe. Kahit Tetris, papatulan. Ang adik sa Tetris, ML, Roblox, ano pa yung iba naman po, grabe TikTok. Basta may malalagyan lang ng cellphone, na kagad. Hello, young people, ladies, young people, hindi mo dapat i-display kung sino ka. Okay ho, tigilan na po natin. Pagpapaalala sa atin, ang mga padila-dila sa Facebook. Okay ho? Maganda na. Bilang may gumawa eh. Wag na, kasi nagbibigay ito ng atensyon sa iba, baka may meaning. Young people, you have to wear the armor of light. Binigyan ho tayo ng Panginoon sa Ephesians ng baluti kasi nasa labanan ho tayo. Letter number 2 or letter B, I will walk in the light. Sabi ng Bible, let us walk honestly as in the day.
Lumakad ho tayo sa kaliwanagan, wag ho sa kadiliman. Pag sinabing sa kadiliman, wag tayong lumakad sa mali. Pag sinabing mali, mali. Ang tama, tama. Kaya pag sinabi nating tama, talagang tatamaan ho tayo dito sa preaching natin. At huwag ka naman masaktan na kung saan parang ikaw lang ang pinapatamaan. No. Yung mga pastor ho natin, nagmamahal ito sa atin. Kaya nila sinasabi yan kasi yan ang sinasabi ng Bible. Let us walk, sabi ho ng Bible, honestly. Dapat ang mga young people, hindi po nangongopya. Ouch. Aray ko. Oh, listen, honestly. As in the day. Sabi ho ng Bible, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen? Ang salita ng Diyos pa rin ang mananaig. Kung gusto mong lumakad sa liwanag, kailangan mo ng kanyang salita. Amen? You start reading the Bible this 2026. Amen? Magkaroon ka ng sigla sa pag-aaral ng Bible. Magkaroon ka ng sigla sa panalangin. Huwag kang matulog. Konting hirap naman intindihin. Tulog ka na kaagad. Kasi Bible yung binabasa natin, hindi newspaper. Hello? Kaya minsan, hindi ka na magtataka, bakit ang hirap, pastor, intindihin paminsan-minsan? Kasi Diyos po ang nagpasulat. Preaching nga, tao nga po nagpipreach, minsan hindi mo pa maintindihan Bagamat matalino po ang Diyos natin, pinasulat niya ang kanyang salita. Pero you have to read and meditate. Amen? Again, I will walk in the light. Number 3, I will let my light on. The Bible says in verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ. Ngayon pong taon na ito, magliwanag ho tayo. Kanina ho, hindi namin na-appreciate nung maaga ho kami dito. Ang dilim-dilim Tapos kukunti lang yung mga tao kanina, kami-kami lang. Nung lumiwanag na, ang ganda pala ng lugar ninyo. Yan ang nagagawa ng liwanag. Kahit gaano lang kaliit yan, magbibigay po yan, may maaabot po yan. At lalo, pag ang liwanag ng Panginoong Jesus ang nakita ho nila. The number 3 point, the reward of being awake. May mangyayaring maganda at resultang dakila kapag ang mga mananampalataya ay nagising at bumangon mula sa espiritual na pagtulog. Naalala ko yung tinatawag na bansa na China, the sleeping giant. Alam niyo ho, hindi na sila sleeping giant ngayon kasi bakit? Sila na po yung mga hawak natin ngayon, sila na gumawa. But before, sila po ay tinawag na sleeping giant. Pero nung nagising sila, makita ho ninyo, lagi-lagi mayroon tayong ina-add sa ating Shopee. Galing sa China. May nangyayari pag nagigising. Hello? At ang isang bagay na mangyayari ho, pag nagising ho tayo, there will be a revived vision in us. Magkakaroon ho tayo ng revived vision. 2020 nangyari, sabi natin ang atin pong team, vision, 2020 vision. 2026 na hindi nangyari. Hello? O ngayon, pag ikaw namulat kang muli, malilinawan ka. Pag nagbasa ka ng Bible at gumising ka, merong vision. Parang nung panahon ho ni Samuel. There was no open vision in the time of Samuel. But this Samuel, nung tinatawag siya ng Panginoon, hindi siya patulog-tulog. 3 times siyang tumugon. At ang sabi ng Bible, doon po nagsalita ang Panginoon kay Samuel. Meaning to say, gusto ng Diyos kausapin ka. Ngunit ang problema, pag ikaw ay natulog, there will be revived vision in us. Number 2, or letter B, there will be renewed version of us. Magkakaroon ho ng pagbabago. Nakatulad po ng prodigal son. Sabi ng Bible, yung prodigal son, and when he came to himself, alam niyo po yung when he came to himself, nagising na siya. Amen? Umalis siya sa tatay niya, at ang sabi ng Bible, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Church, young people, ang pinakamasayang lugar na pwede mong puntahan ang church. Hindi po sa labas. Sa labas, dudumihan ho tayo. Sa labas, tataniman tayo ng mga bagay na sisira sa buhay ho natin. Sa labas, aalilain ho tayo. Pero pag dumating tayo sa punto ng buhay natin na magigising tayo, babalikan na naman po natin ang ating Ama at babaguhin tayo ng ating Ama. At number 3, at ang sabi ng ang ating point, there will be rejoicing victory for us. Magiging masaya po ang 2026 pag ngayong 2026, iminulat mo na ang mata mo at sinimulan mo ng sundin ng Panginoon. There will be victory.
Amen? Rejoicing victory. Ang mga taong hindi masasaya, yung mga tao na kung saan hanggang ngayon ay natutulog pa rin sa spiritual na buhay. You will not appreciate this. I appreciate the fun kanina ho. I appreciate the church. I appreciate the fellowship. Tapos mamaya mag-uwi pa kami ng Dunkin' Donuts. Saka nakakita niyan. Hello? There will be victory when you start to awake out of sleep. Amen? Tayo po tayong lahat at tayo po yung mananalangin. Mananalangin ho muna tayo saglit at tatawagin ko ang atin pong Pastor Ruel. Tayo po'y pumikit. Dakil at mapagpala ho naming Diyos na nasa langit. Panginoon, alam ko po na ang inyong mga anak, lalo ang mga young people, magandang plano mo sa kanila. Salamat Panginoon na ngayon pong gabi, malaki ang pagkakataon para po sila ay tawagin niyo po sa ministeryo habang sila'y kabataan pa lamang. Maraming mga kabataan ang nawasak ang buhay, maraming mga kabataan ang nasira ang buhay. Pero Lord, humihiling ako sa inyo pong banal na espiritu, sa inyo pong biyaya. Sana ang mga young people nakaharap ho namin ngayon, sila po ang magpapatuloy upang balang araw, Lord, kung meron kang tatawagin sa kanila, tutugon sila. Isang matamis na panawagan, Panginoon, ang tumugon sa inyo pong panawagan. Kaya Panginoon, kausapin mo po ang inyong mga anak, i-recharge mo ang aming mga puso. Salamat sa inyong pag-ibig na kailanman hindi po nagbago sa amin. Kahit kami minsan ay nagkamali, nagkasala sa iyo, may mga panahon ng lamig ang pag-ibig namin sa inyo, and still you are our great Father, a loving Father to us. Father, may you bless the young people tonight in Jesus' name. Tawagin ko po ang Pastor Ruel. Sige po. Meron lang ako yung kukwento sa inyo. Meron akong